So masaya po gawa na first time lang po mangyayari sa amin to at magkakaroon po kami ng mga bagong knowledge na ma-encounter po namin sa pagpunta namin sa Taiwan. Na pwede rin po namin ma-adapt pagbalik po namin dito. The Special Science and Nature City of Los Baños is one of the municipalities in Laguna, Philippines. Los Baños is the home of many research, science, and academic institutions in the country. In the midst of these institutions lies the railroad community in Barangay San Antonio. This vibrant and welcoming community of Sitio Maligaya and Sitio Pag-asa have been interacting with various tourists from different parts of the world. Ako po si Roel Ogalin, 51 years old, nakatira sa Barangay San Antonio, Los Baños, Laguna. At tatrabaho bilang trolley boys. Since 9 years old ako, nag-trolley na ako. Sa ngayon, ako yung tumatayong presidente ng samahan na Santo. And then, nagsimulang mabuo ang samahan 2008 sa pamumuno ng mga kumpare at kuya ko. And then, nung ako nung 2010, ako naglagay ng meaning na Santo. Bali ako talaga nung pangalan nun. Dati, trolley boys lang talaga siya. Ngayon, nung ako namuno, binigyan ko siya ng pangalan. Ginawa ko San Antonio Trolley Organization. One of the sources of livelihood and transportation in this community is the trolley. Every day, the trolley drivers of Santo endures the scorching heat despite the health risk for the sake of their livelihood. Ako po si Melvin Bagsik, 36 years old. Ang trabaho ay isang trolley boys, driver. Almost 15 years na ako nagto-trolley. Pagka maulan, yan, dito kami nahihirapan pag ganito mga panahon na may tag-ulan. Saka yung sobrang init kasi ang nangalaman namin dyan, yung kalusugan namin eh. Even the stormy weather will not stop the trolley drivers just to gain at least 10 pesos for their family. For some, pushing a trolley weighing around 20 to 30 kilograms for 8 hours and earning 500 pesos is enough to survive the day. But this is not always the case for everyone. Sa ano po, hindi po sumasapat. Minsan, magulang ko, nagbibigay din kahit paano ng pambaon, tapos yung pangkain din namin. Pagkalumbawang may inaambiyahe sa trolley. Sa construction, minsan kasi 400 na, hindi sapat ang sweldo sa construction. Kaya paggawas ko nun, nagtotrolley pa ako. Melvin, his wife and children, as well as his siblings and parents, are staying under one roof. Inside this humble home is where his children's dreams are starting to grow. Yung matuto sila at makatapos ng pag-aaral kasi wala naman akong yaman na ipapamana sa kanila kundi yun na lang, magtapos sila ng pag-aaral. Kasi ang dami ng mga pangarap ng mga anak ko na gusto nila maging teacher, isa engineer, isa police. Pagka, mali mo, balang araw, yung mga inaasam nila, makamit na rin. Basta mag-aaral lang. Along with their own aspirations, Santo drivers serve the railroad community as they push trolleys for kilometers. Magandang araw po. Ako po si Christian Lalog. Ako po 31 years old na. At ang kasalukuyang trabaho ko po ngayon ay magto-trolley. Almost 17 years na po ako nagto-trolley. Mga bata pa po ako nung nagsimula. Tapos habang lumalaki po ako, dito po namin kinukuha ang pangunahing pangangailangan namin sa araw-araw, pagkain, pinansyal. Hanggang sa ngayon po na ako po may mga anak na. Sa isang araw ma'am, kalimitan, lumalabas po ako ng mga alas 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi din po.
number one yun. Pangunahing sakayan to ng naninirahan dyan. Lalo yung mga nagpupunta sa palengke, yung mga may tindahan, yung mga estudyante. Importante kasi pag walang sama ng isang bento, kung hindi kami bumuo ng organization, para bagang masyadong mababa. Nasa mababang sektor na kami ng lipunan ng trabaho. Ngayon, kung walang namumunong katulad ko, nakakaawa yung mga magtotrolley. Hindi may hihingi ng tulong, may lalapit. Through the San Antonio Trolley Organization, Project Lakbay Trolley was conceptualized under the International University Social Responsibility, or the IUSR. University of the Philippines Open University Faculty of Management and Development Studies, in collaboration with Kaohsiung Medical University and EduConnect Southeast Asia Association, recognizes the pertinent role of universities in advancing their local and global communities. UPOU FMDS, KMU, and EduConnect Southeast Asia Association believes that the knowledge from the university shall not be confined in the four corners of the classroom. Excited, kabado rin kasi pupunta ka sa lugar na hindi mo kabisado eh. And then, kaya ka-excited para makakuha ka ng karanasan kung bakit sila ganun ka progreso ang buhay, kaunlad, makakuha ng kaalaman. Ayun, so masaya po gawa na first time lang po mangyayari sa amin to at magkakaroon po kami ng mga bagong knowledge na ma-encounter po namin sa pagpunta namin sa Taiwan na pwede rin po namin ma-adapt pagbalik po namin dito. Masaya po ako kasi sa dami-dami pumupunta mga turista dito. Isa lang pong Taiwanese ang sa amin na pumunta sa kanilang lugar at in-expect ko na yun nga yung may matutunan na pwedeng dalhin dito sa lugar namin at para may share din namin yung matututunan namin sa pagpunta ng Taiwan. Medyo challenges po, tsaka excited yung nararamdaman po namin. Challenges po kasi po, kailangan po namin may matutunan para po may share namin sa komunidad upang umunlad po yung kinalalagyan namin ngayon. May pagbabago po sa ginagalawan namin. IUSR commits to greater service aligned with the Sustainable Development Goals, people-centered, and knowledge-driven programs. This 24th of September 2024, the San Antonio Trolley Organization, together with San Antonio Women's Brigade and Kaya Natin Youth Los Baños representative, will fly to Kaohsiung, Taiwan for a meaningful, transformative, and empowering learning visit that will contribute to the bigger goal of community improvement and sustainability. Now, the railroad is not just a home and source of livelihood for the community. Through the Project Lakbay, empowerment and active participation towards the dream for community improvement is rolling because of the engagement between the universities and the trolley community. And this is all through the railroad, through the rail.